Maagang pumila ang mga bumili po ng 20 pesos na bigas sa Bureau of Animal Industry and Agriculture Department kaninang umaga. Nahati sa tatlo ang pila ng mga miyembro ng vulnerable sectors, isa para sa mga nag-register online, isa para sa may mga physical na stub, at isa para sa mga kukuha pa lang ng stub. Hanggang 10 kilong bigas lamang ang maaaring mabili ng mga mamimili na pawang bahagi po ng vulnerable sectors gaya ng senior citizens, solo parents, miyembro ng 4Ps at persons with disability. Ayon sa ilang benepisyaryo, kontento naman sila sa kalidad ng bigas. Sinasamantala rin ng ilan sa kanila ang bentahan ng murang sardinas, gulay at prutas. Maliit man ang sugat, posible pa rin makapasok sa katawan ng bakterya na nagdudulot ng leptospirosis ayon sa mga doktor. Kaya payo nila, kumonsulta agad para sa tamang gamutan. Balitang hatid ni Jamie Santos. Talagang mataas ang tubig. Tuloy ang buhay kahit palubog sa baha ang ilang lugar sa bansa. Kaya di maiwasang lumusong sa banta ng leptospirosis. Gaano nga ba ito kadelikado? Ang incubation ng leptospirosis naabot mga 2 to 4 weeks kasi bago lumabas. So kung hindi siya maagapan, hindi siya mabigyan ng prophylaxis o yung gamot na ma-prevent na mag-infect sa katawan, pwede pumunta dun sa dreaded complication ng kidney failure. Hindi rin kailangang may malaking sugat para makapasok sa katawan ng bakterya na nagdudulot ng leptospirosis. Any small break sa skin, any small na sugat sa skin, pwede pumasok ang leptospirosis. Problema kasi, hindi niyo makita yung mga maliit na sugat sa balat. So posible pumasok pa rin siya basta ma-expose kayo. Kaya kung hindi maiiwasang lumusong sa baha, mahalagang mag-ingat at gumamit ng sapat na proteksyon. Kaya pinakamainam pa rin ang pag-iwas sa baha kung napilitang manglumusong, magpakonsulta sa doktor para malaman kung kailangan ng prophylaxis o gamot para makatulong na maiwasan ng infection. Kasabay nito, paalala ng mga doktor, hindi dapat basta-basta iniinom ang doxycycline. Kung may bukas na sugat o nakalunok ng tubig baha, maaring kailanganin ng ibang gamutan kaya dapat munang magpakonsulta sa doktor. Bawal ang doxycycline sa mga buntis o posibleng buntis. Hindi rin ito dapat ibigay sa mga bata nang walang payo ng pediatrician. Maari rin itong magdulot ng matinding acid reflux at heartburn, kaya hindi dapat agad humiga matapos uminom. Dapat ding maglaan ng 2 oras na pagitan sa pag-inom ng doxycycline at pagkain o pag-inom ng gatas at iba pang dairy products. Posible rin itong magdulot ng yeast infection sa mga babae na maaaring magdulot ng pangangati o iritasyon. Jamie Santos, nagbabalita para sa GMA News. Update po tayo sa investigasyon ng Bureau of Customs at Land Transportation Office kaugnay sa luxury vehicle ng isang aktor na nahuling ginamitan ng peking plaka. May ulat on the spot si Bernadette Reyes. Bernadette? Connie, isisilbi na ngayong araw sa aktor na si Derek Ramsey ang warrant of seizure and detention matapos mapag-alaman na ang kanyang luxury vehicle na nakitang tumatakbo sa kalsada na may nakalagay na peking plaka ay hindi nakapagbayad ng tamang buwis at misdeclared. Noong nakaraang linggo na i-turn over na ang sasakyan sa mga otoridad, napag-alaman ng Bureau of Customs at Land Transportation Office na misdeclared at hindi pala nabayaran ang tamang buwis para dito. Ibang modelo ang idineklara sa papel. 1.8 million pesos lang ang binayarang buwis, samantalang hindi raw dapat bababa sa 35 million pesos ang dapat na binayaran noong panahong inimport ito noong 2021 kung kailan nasa 50 million hanggang 100 million pesos raw ang market value. Pagpapaliwanagin daw ang importer, broker, consignee at mga tauhan ng BOC kung paano ito nakapasok sa bansa. Nilinaw naman ng BOC na hindi ang aktor ang nag-import ng naturang sasakyan at nakailang pasa na raw ito bago napunta sa pagmamay-ari ng aktor. Sa kanyang social media post noong August 16, iginiit ni Ramsey na may proper plates daw ang lahat ng kanyang mga sasakyan. Sabi ng LTO noong isang linggo,
Pinaliwanag ni Ramsey na nasa abroad siya noon at hiniram ang sasakyan ng kanyang kaibigang negosyante na siyang nahuling nagmamaneho ng sasakyan. Suspendido ngayon ng 90 days ang driver's license ng negosyante. Samantala, ayon kay BOC Commissioner Ariel Nepomuceno, i-auction o isusubasta ang luxury vehicles sa takdang panahon. Samantala, maglalabas naman ng resolusyon ng LTO kaugnay sa paggamit ng peking plaka at sa mga maaaring may kinalaman kung paano na irehistro ang naturang sasakyan. Sa ngayon, Connie, ay naririto lang sa compound ng LTO ang sasakyan habang hinihintay pang maproseso ang mga dokumento. Connie? Maraming salamat, Bernadette Reyes. Umulan ng yelo sa Carmen, Bohol. Ayon sa isang residente, biglang bumuhos ang malakas na ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat sa barangay Nueva Fuerza nitong Sabado ng gabi. Napansin niya ang paglaglag din ng mga butil-butil na yelo. Tumagal daw ang hailstorm ng ilang minuto. Ayon sa Pag-asa, nangyayari ang hailstorm tuwing may severe thunderstorm. Tagtag ang mga motorista sa Barangay Santo Domingo sa Batangas City. Bitak at bako-bako na kasi ang kalsada roon. May bahagi rin ng daan na hindi sementado at putikan pa. Ayon kay Youth Cooper Kimberly Falcon, magsa-sunset viewing sana sila noon ng mga kaibigan nang madaanan nila ang lubak-lubak na kalsada. Kaya ang kanilang road trip na uwi sa Anyay, bad trip. Nananawagan siya sa lokal na pamahalaan na maiayos ang kalsada para sa kaligtasan ng mga motorista. For the unwind, sina Caprice Cayetano at Marco Massa kasama ang kanilang supporters sa fan meet na inorganize ng fans. Game silang kumasa sa activities na inihanda ng Capco shippers. Darito ang latest. Hilig, tawanan at saya ang hatid ni Caprice Cayetano at Marco Massa sa kanilang Sunday afternoon fan meet organized by Capco fans. Nakipaglaro ang dalawa sa fans sa iba't ibang games. Mayroon ding Q&A at acting challenge. Huwag kang pang-victim dahil hindi ko yung biktima. Kahit parehong busy, naglaan pa rin ang oras sina Caprice at Marco para makasama at makipag-bonding sa kanilang supporters. Thankful po kami sa kanilang creativity, sa time po nila, at yung efforts po nila para sa fan meet. Actually, nung nag-start talaga yung You're My Favorite Song, mas doon naging strong yung Capco. And I'm just really grateful and happy and thankful na nakagawa sila ng setup na ganito for us. Si Caprice tuloy-tuloy na ang taping para sa Kapuso Afternoon Prime series na A Million Dreams, kung saan gumaganap siya bilang isang pre-law student. Medyo iba po talaga siya sa mga characters na nagampanan ko po. So si Eunice magpi-pre-law, tapos very on the go lang po siya, hindi po siya masyadong nag-aayos kasi mas focused po siya sa mga goals niya. Si Marco naman, getting ready na rin for his upcoming project. Pinaghahandaan pa siya, medyo secret pa siya ngayon. Aubrey Carampel, nagbabalita para sa GMA News. Update po tayo sa Day 17 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. May ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Connie, sa mga sandaling ito ay naka-lunch break na ang impeachment court at inaasahang magkakaroon na ng cross-examination ang defense team ni Vice President Sara Duterte doon nga sa hostile witness ng prosecution na si Gina Acosta pag-resume ng trial bandang 12:30 ngayong hapon. Sa trial naman kanina o doon sa direct examination ay inusisa ni private prosecutor Virgil Ligutan ang testigo na si Gina Acosta patungkol sa pagpapahanda nito ng 4 na traveling bag para nga sa pag-withdraw ng 125 million pesos na confidential funds noong 2022. Sagot ni
Gina Acosta, isinangguni niya ito kay VP Sara Duterte at VP SPJ head na si Colonel Dante La Chica. Nang tanongin kung bakit alam ni Acosta nakakasya sa 4 na traveling bags ang pera, sabi niya ay estimate lamang daw niya ito. Pinaalala naman ni Ligutan na dati ring SDO ng Davao City si Acosta. Patungkol sa detalye ng pagiging SDO ng Davao City, wala na raw maalala si Acosta, pero pagdating sa withdrawals ay hindi naman daw kasing laki ng ginawa nila sa OVP na confidential funds. Tinalakay rin ni Ligutan na ginamitan ng confidential funds ang mga tree planting activity ni VP Sara sa iba't ibang mga lugar. Sabi ni Acosta, ginamitan din daw ng confidential funds sa aktibidad para matiyak na ligtas si VP Sara sa nasabing aktibidad. Pero ayon kay Ligutan, dito lamang Agosto may tree planting si VP Sara kahit wala namang confidential funds sa 2026 ang OVP. Tinanong din ni Ligutan si Acosta kung patungkol sa patunay na may pinirmahan si Colonel Dante La Chica ng BPSPG nang i-turn over sa kanya ang 125 million pesos noong 2022 at ang kabuang 375 million pesos naman noong 2023. Ani Acosta, may pinirmahan acknowledgement receipt kapag nagbibigay siya ng pondo kay La Chica. Binabawi raw ito kapag nakapagbigay na ng patunay kung paano naman nagamit ang confidential funds. Ani Ligutan, tila ganito na ang modus operandi o method noong SDO pa lamang si Acosta sa Davao City, bagay na inobjekan ng depensa. Samantala, kung tinanong natin sa ambush interview si Escudero kung may desisyon na ba ang Senate Impeachment Court sa pagpapalit ng oras ng trial na mula sa kasalukuyang umaga ay babalik ito sa hapon hanggang gabi. Sabi ni Escudero, wala pang pinal na desisyon ukol dito at kung gagawin man nila ito, kailangan madesisyon na ito sa Miyerkules. So yan muna ang huling kaganapan dito sa Impeachment Court sa Senado. Balik sa'yo, Connie. Maraming salamat, Ian Cruz. Ito na ang mabibilis na balita. Patay na ng matagpuan ang isang dalagita na halos 1 linggo nang nawawala sa Goa, Camarines Sur. Ayon sa pulisya, 3 batang nakakita sa bangkay sa isang bakanting lote. Batay sa resulta ng PAO ng forensic examination, na-suffocate ang biktima dahil sa posibleng strangulation o pagkawala ng hangin sa katawan dahil sa pagsakal. Walang nakitang tama sa ulo o sa iba pang parte ng katawan ng biktima. Isinailalim sa autopsy ang bangkay. Patuloy ang investigasyon ng pulisya. 4 ang sugatan matapos magkarambola ang isang AUV, kotse at motorsiklo sa Shaw Boulevard sa Mandaluyong noong Biyernes ng gabi. Ayon sa isang saksi, bumangga ang AUV sa likuran ng kotse. Sumalpok naman ang kotse sa isang poste. Nahagip din ang isa pang motorsiklo. Pasintabi po, naputulan ng kaliwang kamay ang isang pulis matapos pagtatagain ng nag-amok na lalaki sa San Jose, Camarines Sur. Rumisponde ang mga pulis sa pag-aamok ng lalaki sa barangay Kalalahan nito pong Sabado. Sinubukan nilang kausapin ang suspect pero sa halip na makipag-usap, sinugod sila ng lalaki. Hindi nahagip sa video ang aktwal na pananaga. Nadapa ang biktimang pulis kaya siya nataga. Doon na napilitan ng isa sa kanyang kasamahan na barilin ang suspect sa magkabilang hita. Kahit putol ang kamay at sugatan ang mukha, nagawang daganan ng biktima ang suspect para arestuhin. Naharap siya sa mga reklamong frustrated murder at direct assault. Sa pahayag ng kaanak ng nag-amok na lalaki sa pulisya, may mental health condition ang suspect. Nagpapagaling pa sa ospital ang suspect at ang sugatang pulis matapos mailalim sa operasyon. Binigyang pugay naman ng National Police Commission ang kanyang sakripisyo at tapang. Makatatanggap po siya at kanyang pamilya ng tulong at benepisyo. Sinusubukan pang makuhanan ng pahayag ang pulis at ang suspect. Pinag-aaralan ng Department of Labor and Employment ang mga posibleng pulsiya para sa mga delivery rider, lalo na kapag masama ang panahon. Sa panayam sa Super Radio DZBB, sinabi ni Labor Secretary Francis Tolentino na kabilang sa mga pinag-aaralan ang pagbibigay ng hazard pay at night shift differential o dagdag na bayad sa mga rider na nagtatrabaho sa gabi. Gayon din ang pagbibigay sa kanila ng protective gear tulad ng bota at ayuda kapag nasisiraan ng motorsiklo. Una nang sinabi ng DOLE na makatatanggap ng benepisyo at ayuda ang mga manggagawang nasugatan o naaksidente dahil sa masamang panahon sa ilalim ng Employees Compensation Program.
After a long day, syempre masarap talaga magpahinga at humahiga sa balik o kama. Gaya ng isang pet lover sa Bulacan, ang motto ay, "The family that sleeps together stays happy together." Ang problema nga lang, nagtampo ang isang member dahil naunahan sa pwesto. Yun, no? Kawawa eh. Kung hindi ako makakahiga, walang matutulog sa pamilyang to. Tila ganyan ang pagmamaktol ng asong si Ash matapos maubusan ng pwesto sa kama ni Fur Mom. Kwento ni News Cooper Angel Doms, sanay na sila sa pagiging drama king ng alaga. Effective naman ang nagawa ang ngawa dahil ayun, nag-giveaway na ang isa nitong fur sibling. Mukhang ang husky naman ang hindi natuwa dahil for the side ay ito ng tabihan. Dead ba naman si Ash dahil may space na sa higaan? Trending ba ang video nito with 4.5 million views? Deserve ang title na Main Character! Ang cute nila.